Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mei Chang Ami from Japan. Kabayan Pisces, this reading is for you. Tingnan natin na iyong first half ng November. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa naktaba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details para sa personal reading is in description below. Pakicheck na lang po. General reading tayo, Pisces. Kunin mo lang ang sa'yo at itapon ang hindi naman sa iyo. Maaring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan nyo ang inyong isipan, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Lagi nyo tatandaan palagi ha, na kayo lang ang makapagpapabago ng inyong buhay, wala sa baraha at kung kanino man. Nasa sayo ang susi ng pagbabagong ito. Uy, wealth! Congrats! Maaring magkakaroon ng mga bonuses o kaya, syempre when it comes sa wealth kasi, isa coin, di ba? Mga overtime o kaya night shift ka, yan, madadagdagan yung iyong pera, madadagdagan yung aangat, yung iyong wealth, kung saan man yan. And we have, you will be show the way. Okay, andito na yung situation na may mga sign na ibibigay sa iyo sa universe. Mag-trust ka sa intuition mo, magtingin ka tuloy. Don't ignore yung mga yung mga repeating numbers, o kaya yung mga song, o kaya yung mga sinasabi ng mga kausap mo na nasa isip mo, tapos nasabi niya, di ba? Yung mga ganun, yung mga sign, no? Also, yan, magkakaroon ng enlightenment, Ibig sabihin, also the candle also is the enlightenment pagdating sa pera or sa wealth. Yun, sa wealth. Sa blessing, ibig sabihin is magkakaroon ng paggaang, no? Medyo gagaang siya. Disappointment in a friend or a lover. Yan. Sa iba sa inyo is magkakaroon ka ng hindi pagkakaunawaan. Yan. Conflict man yan, malaki o maliit, o madi-disappoint ka, pwedeng sa kaibigan mo or sa lovers mo. Friend also is ano yan kapatid, magulang, anak, kung sino man siya, friend. Pwede magkaroon ka ng disappointment or nahadin yung sitwasyon na magkakaroon ka ng enlightenment na itong tao na to, hindi talaga siya nagbabago, itong tao na to, kahit na anong gawin ko, ganito siya, or magkakaroon ka ng, or may mga red flag. Ako po, napahamak pa ata yung mga lovers dyan. O kaya, pwede naman hindi, not actually in the lovers, pwedeng sa lovers, pwedeng sa friend, pwedeng sa kapatid, pwedeng, may mga red flag situation, kasi this also the candle is the ilaw yan, no? And ako po, the good news is coming. Ayan na, eto na nga. Yan, ibig sabihin, may marireceive ka na good news. Ibig sabihin, maaring ito is related sa wealth mo, di ba? Or any good news into your life. Ba't napipiing tong natin? Sigong, an excitement event, may magkakaroon ng mga maaring may mga event na magaganap o mangyayari, maaring magkakaroon ng mga, may magsasabi sa iyo na, oy, maglumabas tayo, ganyan, ganun. Diba? Tapos, pa si ate, nagbigay pa ng idea. Tapos, diba, lumabas kayo, halimbawa ng friend mo, tapos nakita mo yung lovers mo, no? May someone, sabay ganun. Hindi, joke lang yun. Example ko lang yun. Dito yung sitwasyon na may mga excitement event situation happen. O nandun yung sitwasyon na makakaram ka na excitement kasi because of the good news happen into your life na maaring related to a wealth. Diba? Yung mga ganun sitwasyon. Pwedeng exciting event is may mga mag-chill-chill, lalabas kayo, may mga plano, ganyan. Kung ano mga event dyan. Celebration, kung ano yan. And the star. Yan, ibig sabihin is the star, ando yung sitwasyon na if this is a lovers or a friend or someone into your life, maaari itong tao na to is nagkaroon siya ng pagbabago sa buhay niya. Pero, may dumarating pa rin yung point na nagkakaroon ka ng disappointment sa kanya. Yun na nakita ko. Pero, pinipilit niyang magbago. No? At maaaring magkakaroon din ng mga pag-uusap or
you will become a star or ano yun, you will be shine. Ano? Sa nakikita ko rin dito sa iyo. Kumbaga, may mga pag-uusapan ka or may mga exciting event, situation na you will become a center of attention. Pwedeng ganun sa iba. Na ikaw yung pag-uusapan at makakarinig ka ng mga good compliment, mga good na sasabihin sa ng tao, maring ganun, or nahandle yung situation na magkakaroon, or someone's giving you a good news na ikaka-excite mo. Sa iba dito is magkakaroon kayo ng stability. It's more on stability situation dito. Tingnan natin. Sa iba sa inyo, kung nagkaroon ka ng disappointment sa lovers mo yan o sa friend or kung kapatid mo man yan, anak mo man yan, or someone who's connected sa iyo, magkakaroon kayo ng pagbabate. Yan, magkakaroon na kayo ng connection muli. Tingnan natin. Ayun, namatay yung ating energy ni Pisces. This first half. Energy ni Pisces. Okay. Okay. Energy mo, it's more on it's more on maturity situation. Sa nakikita ko sa'yo dito. Yan. It's more on maturity situation. And then, ang energy mo kasi may mga situation na you want to live it. Parang may mga sitwasyon na kakalimutan mo na. Yung mga nakaraan. Parang gusto mo na makalimutan yung nakaraan, ayaw mo na nakaraan. Parang handed ka na sa point na may mga sitwasyon na siguro na ile-let go or aalisin mo sa buhay mo. Yun ang nakikita ko sa ito. Also, yung energy mo, this half of November, mas more ka daw magiging patient. Ganyan. Mas more mo hahabaan yung pasensya mo. May mga sitwasyon na magiging kalmado ka lang. May mga sitwasyon na gusto mo lang ng katahimikan, gusto mo lang ng pagkakaisa, gusto mo lang na payapa ka. May mga point na gano'n. At magiging devoted ka dun sa mga bagay na gusto mong gawin, mga bagay na gusto mong desisyonan, mga bagay na gusto mong fokusan, ganyan. Nandun ka sa point na yun, no? Sa nakikita ko sa ito. Pwedeng magiging devoted ka dun sa new project mo, sa trabaho mo, sa karelasyon mo, sa mga bagay na gagawin mo, ganyan. Sa mga bagay na aaksyonan mo, sa mga bagay na, mga bagay na idea na gusto mong naiisip mo, nandun ka sa point na yun. Yun ang nakikita ko sa iyo dito. Hindi, hinahanapan ko kasi siya ng baka may message Pero parang may nakita akong message. Tingnan natin ang parating sa'yo. Okay, nakita ko na yung message. Sabihin ko sa inyo Ano po ito, universe? Universe, explain mo sa akin to. Okay. Parating sa'yo, may tao na mag-a-apology sa'yo. Ikaw ang mag-a-apology or someone is mag-a-apology sa'yo. Yun ang nakikita ko sa'yo. Pwedeng lalaki. Yan. Ang nakikita ko rin sa'yo is may tao daw na makikipag-usap sa'yo. Yun ang nakikita ko. May sasabihin siya sa'yo Pero may pag-uusap or magkakaroon ng may pag-uusap
o pagkakasundo, parang gano'n ang nakikita ko. Yun ang nakikita ko. May pag-uusap or pagkakasundo magaganap o mangyayari sa taong malapit sa'yo. Ate, ano yung pag-uusap? Pag-uusap na to, ano siya, it's more on happiness, ganyan. Or may mga bagay na want to start, o may mga bagay na want to fulfill, parang ganon. Or pwedeng itong tao na to is, meron kang marireceive sa kanya na ano, achievement, pwedeng ganon. Pwedeng itong tao na to is, gusto niya ibigay yung pagmamahal niya sa iyo or compassion, pwedeng ganon. Yun ang nakikita ko. Sa iba sa inyo, parating sa'yo. Pero bakit kaya ano, parang naghandon ka sa point ng buhay mo na medyo sensitive ka kasi ngayon. Hindi ko alam why. Siguro magiging more on sensitive ka by your intuition. Magiging malakas yung intuition mo, magiging malakas yung pakiramdam mo, magiging malakas yung instinct mo, no? Maniwala ka sa instinct mo. Yun ang nakikita ko sa'yo. Meron din ako nakikita dito na para mag-isolate ka. Universe, ano po yun? May tao na nag-iisip. May tao na nag-iisip about something na want niya ng kasiyahan. Ay, may kakasal? May pupuntahan ka bang kasal? Or may tao na mapag-uusapan is kasal? Or may tao na mag-aano siya sa'yo ng kasal? Pero bakit ganun? Parang nalilito yung isa. Parang nahando si isa parang nag-iisip siya. Parang nag-isolate siya. Yun ang nakikita ko dito. Or maybe itong tao na to is they thinking about, itong tao kaya na ito, gusto kaya ako nito pakasalan? Gusto kaya ako nito na mag-isa lang kaya ako sa buhay ko? Ako lang kaya talaga? Or maaaring may doubt, ano, yung, ano kasi siya, to message yung nakukuha ko in this, dito sa card, no? Yun ang nakikita ko dito. Nandun siya sa point na baka mag-fail, baka hindi, baka ganun, baka ganyan. Nahandun yung point ng isa. Yun. Pero may mangyaring union daw. May mga union. Yan. Sana hindi siya more on frustration, ano. Yan, ang mga parating sa'yo. Parang may tao na makipag-usap sa'yo, a mother figure. Pwede ikaw makipag-usap sa kanya or siya ang makipag-usap sa'yo. Mother figure siya. Pwedeng same kayo ng age or hindi ganun nagkakalayo or pwedeng kung sino man siyang mother figure sa buhay mo. Pwedeng magulang mo, kapatid. Ganyan. Ano dapat iwasan ni Pisces? Pwede itong tao na kukonek sa'yo is meron siya pinagdadaanan na frustration in life or pwedeng magsasabi lang siya ng kanyang hinaing o magsasabi lang sa'yo siya ng kanyang nararamdaman sa buhay na ganito, ganyan, ganon. Pwede ganon. Or ikaw ito sa kanya, ha? Or pwede rin naman na nasisense mo na parang may pinagdadaanan siya, ganyan. Na kasi malakas din, may iba kasi sa inyo is may psychic ability. Yan. Dapat iwasan. Okay, dapat mong iwasan. Dapat mong iwasan. Siyempre, yung hindi ka mag-trust sa intuition mo, di ba? Iwasan mo yung magkaroon ka ng insecurity or thinking about negativity. Yung depression, iwasan mo. Iwasan mo yung mga taong disloyal, yung mga tao na walang plano sa buhay. Pwede, alam mo, kaibigan mo, wala naman talaga siyang plano. Gusto niya lang, puro excitement. Gusto niya lang, is labas na labas, pero hindi niya tinitink yung future. Pwede nga nun, o. Pwede kung karelasyon mo siya, ganun din, o. Bakit ka makipaglaro sa kanya? Sa'yo na yun. Iwasan mo siguro is not to accept the lesson. Yan. Iwasan mo yung hindi ka maging more on wiser and stronger this time. So nakikita ko sa dito, iwasan mo hindi ka magkaroon ng paghihigpit,
tapusin yung mga dapat na tapusin. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Iwasan mo yung iwasan mo magkaroon ka ng mental trap. Iwasan mo yung maisip mo na negativity thinking na baka walang kapupuntahan, baka wala akong mapuntahan, baka hindi ako mag-success, baka ganito, baka ganyan. Medyo iwasan mo yan. You need to be, maging adventurous ka lang, no? May mga sitwasyon lang talaga na kailangan mong panindigan or kung talagang medyo naguguluhan ka in a situation, you need mong mag-slowly but surely. Magplano ka maigi. Iwasan mo yung mga tao na may mga bad intentions sa'yo, syempre. Iwasan mo tamarin, lack of energy, idea, creativity, or mag-isip ka ng kabiguan sa buhay mo yan. Iwasan mo. Syempre yung mga tampo, alboroto, magkaroon ka ng mental distress, iwasan mo yan. Hindi nakakatulong sa'yo. O yung mga tao na magbibigay sa'yo ng ganun, umiwas ka sa kanila. Bala ka, papangit ka. Sabay ganun. Babae ka man o lalaki, umiwas ka doon. Yung mga stress na yan, ako. Umiwas ka doon. Ikaw, bala ka. Papangit ka. Nasa'yo yan. Tingnan natin ang love mo. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Kapanghinaan ng loob isa. Tsaka yung lack of plan ka, iwasan ka doon. Tsaka habaan mo yung pasensya mo. Love. Love. Love, love, love. Ganun. Iba dito, kaibigan to. Okay. When it comes sa love, kung kayo's nagkahiwalay nitong taon to, nagkahiwalay kayo kasi, alam mo, is napaka-very independent kasi nung isa sa inyo, no? Vice versa tayo. Very independent yung isa sa inyo. Ang nakita ko, kaya nagkaroon ng hiwalayan, nagkaroon ng pagsisinungaling. I need you, not because I love you. I need you lang. Aray ko. Yun, ang sabi niya. Maaaring ito tayo nagkakaroon siya ng option sa buhay. Yan, may option siya. Nagkaroon siya ng option actually. Kasi nakita ko yung pagsisinungaling niya. Andun yung independent kasi siya eh. Alam mo yung cheater. Cheater is always a cheater. Ganyan. Yun ang nakikita ko dito. Sa iba sa inyo, kaibigan nyo, hindi nagiging totoo sa inyo. Mag-ingat kayo. O yung mga kasama mo sa trabaho. Kasama sa trabaho, ganyan. Pwedeng ikaw, pwedeng someone. Yan. Kung kayo is in relationship, mabigat. Ate, mahal niya ba ako? Ha? Ay tayo dyan. Nag-away ba kayo? Nagsinungaling ba siya? May tinatago ba siya sa'yo? Kasi dito sana hindi mo to energy, ha? Kasi nakita mo naman to, di ba? Si Flute. Nakita mo naman to si Kendall. Kasi dito sa nakuha ko, may pag-cheat dito. Nagkakaroon ng frustration, sana hindi kayo nag-away, nagkakaroon ng frustration sa relationship, isa sa inyo nag-isolate, isa sa inyo kasi hindi totoo eh, no? May tinadago, may sikreto, yung isa sa inyo is may sikreto. Pwedeng ikaw or siya. Pwedeng, yan o, si Flute tsaka si Kendall. Yung may pagtatago, ako nakikita. Pwedeng, handun yung point na, alam mo yun, na nagkakaroon siya ng frustration sa side niya. Pwedeng ikaw, nagkakaroon ka ng frustration sa side mo. Pwedeng ganun. Pero pagdating dito, there's a cheating situation. Pwedeng may mga bagay na hindi niya nasasabi sa'yo. Pinag-away ko pa talaga kayo, no? Ate ko talaga, salbahe, ate. Ayan mo na. Mali mo, hindi mo naman energy yan. Tingnan natin, money mo. Yan. Pero may cheating talaga. Pero wag mo yun. Kung hindi mo naman energy. Kamusta po yung money ni Pisces? May secret eh. Nyak, ano to? May nagpatiwakal.
Uy, okay. Pagdating sa iyong money, no? Pagdating sa money mo, andito ka na sa sitwasyon mo na ikaw is lalaya sa isang sitwasyon. Kumbaga, ang tagal-tagal mo man din na hinintay na magkaroon ng mga blessing na parating pagdating sa pera. This time, eto na. No, eto na yung simula. Ito na yung simula na magiging maganda yung kaperahan mo. Sa nakita ko dito, lalaya ka sa sitwasyon mo na naging mahirap o hindi naging matumal man yan. Yan. There's a new beginning happening to your life. Umasa ka na may mga magandang wakas na pagdating sa pera mo. Andito na yung lakas ng loob or hindi na mag-open na yung mga bagay-bagay na opportunity or yung ikakasuccess ng pera mo this time. Kung titinad ko nga dito sa'yo is you are in a new direction or may mga very idealism. Kumbaga na dito may mga aaralin ka or pag-aaralan o sisiya sa atin. Bagong simula kasi ito no? There's a new inspirations in life pagdating sa pera mo. Kumbaga mayroong start ng new mental health pagdating sa pera. It's more on freedom kasi siya. No, it's more on fortunate outcome, kasaganaan, kasiyahan, happiness. This is a new another beautiful situation happen sa pera mo. Maraming darating sa'yo. Mga bago. Bagong simula. Kumbaga, after the sacrificing, after the sacrificing na ginawa mo, yan, meron na mangyayaring maganda in life. Kumbaga, pagtatapos ng mga bagay-bagay, no? Tingnan mo, we have the 10-10. Naging maganda siya. Unexpected change to, no? Nangyari sa iba. May magtatapos sa buhay mo. Yan. Magkakaroon ng pagsasaayos. May sinasabing paglipat. Hindi ko alam in what way yung paglipat eh. Pero may paglipat. Yun na nakikita ko. May ililipat? O lilipat ka? Parang may paglipat? O lilipat ka pa umaga, panggabi, pang tanghali, or oras, or station 1, station 2, station 2. May paglipat eh. Hindi ko alam kung lilipat ka ba ng lugar, place, tirahan. May lipat. May paglipat na magaganap sa'yo. May union nga rin eh, no? Ako nakikita sa'yo. Sabihin, magkakaroon ng mga union. Either family related, relationship related, or kaibigan related. Advice po, universe. Bakit anak? Dito, no? Kung i-interpret ko siya sa love, someone want to put an effort pagdating sa iyo. Pero ang hindi ko lang maintindihan sa kanya, kasi nagkakaroon siya ng pag-analyzing. Alam mo why? Hope hindi ikaw to ha. Hope hindi mo to energy. Kasi nagkakaroon ng interest with someone. Alam mo yung parang may point na meron siyang hinahanap in a relationship pero hindi niya nakikita sa'yo. Nakikita niya sa iba. Or maybe this is you. Okay? Or maybe this is you. Okay, tingnan natin ang iyong advice. Ang dami naman, universe. Okay, when it comes sa advice, ayun, pareho siya, oh. Okay, yung iba sa inyo kasi is, siguro na kayo sa pagiging breadwinner, ano? May sinasabi, mamaya na advice, may sinasabi dito na may na-hospital or doctor, hospital, or nagpa-check up, parang gano'n. Or rehabilitation. And then also, ang nakikita ko rin dito is magkakaroon daw ng pagsasaayos, may isasaayos o may kukumpunihin. Parang also there's a recovery, may mga magaganap na recovery situation. Lalo na pagdating sa pera, sa trabaho, sa business, also there's a recovery. Also relationship sa iba sa inyo siguro. Or need to recover, mga ganon. When it comes to advice, always think positive. Always think
mag-think ka ng future mo, save money, give an effort and hard work to develop something into your life. May mga bagay na kailangan i-master rin. May mga sitwasyon na kailangan, ano to? Isapilit. Ano tawag to? You need to fool yourself do sa bagay to develop, to success, to achieve, ganyan. You need to fool yourself do sa bagay na yun. In any situation, may mga bagay na kailangan i-recover, may mga bagay na kailangan kumpunuhin, ayusin, ano pa, i-survive, parang ganun. May mga bagay na ganun na kailangan gawin yun. Yun. And also, wag ka raw mawala ng pag-asa kasi there's a rising above situation happening to your life. Yun na nakikita ko sa'yo dito. Alagaan mo rin daw yung sarili mo, ah. Wag lang trabaho ng trabaho, work, work, work. Siyempre, enjoy your life and alagaan mo rin yung sarili mo. Sa nakikita ko dito, may taong nag-iisip, nagkakaroon siya ng pag-a-analyze, pero may hinahanap siya. Kasi someone is parang hindi siya want to recover from a difficult situation. Parang may ganun ako nakikita dito. Alagaan nyo yung bandang tiyan nyo. Ikaw or someone into your life, parang kailangan ata mag-change ng mga food or drinks, parang ganun, mas more na magkaroon ng mga vegetarian, kailangan, mas maraming gulay. Kasi baka magkaroon ng problema pagdating sa bandang tiyan or manakit yung tiyan, kabagin, sikmurain. O basta may bandang tiyan ako nakikita dito eh. Yun ang sabi dito. Yun. May union ano. Arigato naman si Carlos.